Yo, 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 welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ready to support podcast! Ang sa amin ngayon, may bagong lights kami, boy. Every week may bago, boy. Nahalataan nyo ba? Kumusta? Comment down below nga. Maganda ba yung balat namin dyan? May bago kaming ilaw. So, may ilaw. Nagpa-practice nga ako magpalipad ng Tranggola. Avatar 360 pare na drone. Oh, kinumplete name ko talaga eh. Angas eh, tonto ako eh. Pa-practice ako para pag ever na magbundok tayo, ganyan. Solid yun. Mga shot na ganun. Oh. Tapos ang gaan pa. Ang dali lang niya bitbitin kasi nakalas-kalas siya eh. Tapos ang gaan. Parang mas mabigat pa to. Oh, Talaga? parang kalahati na ito yung timbang. Magaan ang drone. Oo nga, no? Hirap lumipad nun kung mabigat yun. Oh, parang camera nga lang yung mabigat dun eh. So, aralin ko yon para pag next vlog ng gala trip namin, maganda yung mga shot namin. Pagka may ganun, ibang klase. Kasi ibang POV talaga yun na hindi kaya ng normal na tao eh. Alam mo kasi nabivisualize ko, boys. Di ba yung travel vlog, nag-naanood kayo? Parang pag pinakilala niya yung lugar, boom, bigla niyang ibabato sa malayo yung drone. Napapansin niyo yun? Parang, andito tayo ngayon sa Siargao. Bang! Tabay montage. Ning. Nakaganon ka sa drone, no? Tapos palayo, di ba? Palayo. Faking drone, no? Nilalayo lang yung camera ng ganun. So, yun na nabivisualize ko. Gusto ko magkaroon ng ganong intro sa atin sa gala. Ganun din, naisip ko rin yun, pre. Kaso nga lang, syempre, limited lang yung camera natin eh. Di ba? Limited lang din yung mga shots natin. So sabi ko maganda sana pagka, yun nga, naisip ko habang nag-edit ako nung travel vlogs natin, ganda sana pagka gano'n, makikita mo yung view sa taas. Kasi iba yung view ng tao, iba yung view pagka nasa taas. Mas maganda yung majestic eh. Lalo pag falls, Ay, susundan mo yung falls ng tubig na gano'n, nung ganong shot. yeah. Gagaboy, pag pinalipad ko yung boy, superstar tayo doon sa lugar na yung boy. Sabi ko sa'yo. Tingin Diba? yung lahat, no? Oo, tapos may tunog pa yun. Ganun. Ganda nga ginawa mo, minontage mo yung sa falls, di ba? Yung nakita ko doon, yung nilagay mong, Oh, pagka gumagano na ako, yun yung kumukuha ko ng... wala tayong ganong shot. Yun yung kinaganda pagka may drone. Kasi ang nagagawa ko lang yung nandyan lang sa harapan ko. Ganun. Pagka drone, tangin lahat yun, pre. Oo. Kita mo yung taas, pati yung pulse. Yun ang gusto ko, yung pangarap ko yun na may shot tayo na susundan niya yung pulse. Ang tanong ko lang doon, kung pwede. Pwede siguro yun sa forest. Pero parang, ang madalas kasing hindi pwede sa sa residential. Oh. Yung mga, lalo SM, maarte ang SM, pre. May pangpatay. Alam ko yung ibang company, may pangpatay sila eh. Yari ka. Papatay yung signal mo, yung parang signal jammer. Pag gano'n, patay yung drone mo. Patay. Lalaglag na lang. Lalaglag. Kaya nakakatakot magpalipad sa residential. Especially mga SM. Pero, pag mga bundok, pwede naman siguro basta kilala ka nila. Bigay ka na lang. Sa bundok naman, mga locals naman, bigay ka na lang. Diba? Boss, palipad lang ako. Ako nga pala si Soysa daw, General Lansoy Army. Ngayon, kilala niya na. Hari ng hip-hop underground. At mag-boxing kayo dyan sa Golden Boy Boxing Gym sa Metro Fight Club. And Slick and Dapper, dyan kayo magpagupit sa President Av. Mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo, okay? Speaking of Golden Boy Boxing Club, may laban si Pete no, sa Jensen. Layo kasi kung sa Layo Manila. nga lang, Pete. Sayang. Shoutout ko sa'yo, Pete. Kasi sinend ko nga sa G. Sabi ko, may laban. Na-excite ako. Ako din. Nakita ko sa baba, Jensen, putsang ina, paano tayo? Layo eh. Pero yun, good luck kay Champ. Papanoorin ko na lang sa live, sa YouTube, sa Facebook. Yan, totoo. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, meron tayong mga pabangong tutulong sa mga ganyang trip mo, pare. Available sa Shopee at TikTok Shop. Link na sa description. Kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. Girls, mag-sports ka na rin para sumexy ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Pag pumunta ka sa Facebook ko, meron link ng Discord doon. Pumasok ka doon. Mag-usap tayo tungkol sa mga sikreto ko. Tapos, gusto ko rin i-shoutout yung nagbigay nitong hoodie ko, si Yun. Underground Limited Thrift Shop by Boss Chow. Sa Facebook, merong 52,000 followers. Yun. Punta kayo doon. Pag gusto nyo linggo... Yung cup, dala mo? Hindi ko na dinala eh. Kung gusto nyo linggo-linggo, bago yung damit nyo, gusto nyo fly kayo linggo-linggo, diyan kayo pumunta. Underground Limited
Thrift Shop by Boss Jao. Yun, shoutout kay Boss Joe. Maraming salamat. Maraming salamat. So, kumusta naman ang for your information lang mga pare, first shot namin to, first day namin magkita ulit after a week. So, kumusta naman ang weekend mga pare? Sobrang na-miss ko kayo. Tagal natin di nagkita-kita, boy. Oo nga eh. Sa sobrang miss ko sa inyo, nagsasawa na ako. Alam mo, Biso, gusto ko na paniwalaan yan. Lagi niya sinasabi, pagdating niya dito, tangina boy, nagsasawa na ako, boy. Hindi, ano lang yun. Yung Niyo, boy. pag naggaganon ako, pre, ano lang yun. Tinatamad lang ako that day, but hindi naman sawa. Pag dati sa nyo, sa dancing era nyo, nung dancing queen pa kayo, pare. Dancing queen ang diba? Dancing queen. Ah. May time na ba, tangina, practice na naman. No. May ganung lagi. factor. Meron, no? Lagi. Kago. Asawa, pre. Ang naging natin nun, ang naging tukso sa atin nun, dahil practice na naman na umay na tayo, mamadaliin yung practice, tas magdodota na. Tara, Dota na lang tayo. Dota na. Tama na yung practice na, hindi na siseryosohin yung practice. Dota na lang tayo. Ganun nangyayari sa amin. May ganyan din kami nila ex, pati nung marami pa kami na dati na sa grupo, sa music. May reward kami sa dulo. Kakain kami ng masarap. Food trip tayo dumami. Pero yung practice namin, pinupursige pa rin. Oo. Ako masabi ko, may mga panahon na lumuwag talaga kami nun. Yung nakakatamad na talaga. Kasi, nakailang ulit din eh. Kumbaga, ang tagal no? Parang siguro sabi ko 5 years yun na palagi tayo magkakasama. 5 years kami palagi magkakasama. Masaya lang yung sasalang na no? Oh, yun lang ang gusto. Oh. Yun yung exciting part talaga eh. Pero yung sa likod nun, nakaurat, no? Oh, nakakapagod talaga siya yung pag-iisip ng Mm. choreo, tapos yung pagod sa Biyahe, pera, ganyan. No? lahat pag sasayaw ka, kahit nga sarap sa amin, sa mundo natin, paluwa lahat eh. Tapos yung GF mo, kakontra pa. Tanginang yan. May mga nakikita pa ako doon, pre. Ang dami kayong simp na dancer. Oo. Ang dami ko nakikita nung panahon na yun, pre, na pinapagalitan sila ng GF nila pag nagpa-practice. Parang ang gago. Supot ka. Pero, pinapaglitan ng GF, ina, ano na yun, no? Di ba marami, di ba? Pinapagalitan, Marami, pre. bawalan. Hindi sa mundo natin, hindi eh. Meron pa nga akong Sa ka-group. atin. Pero nakikita natin, meron. Meron. May Kaya pinakwit pa nga eh. nagalitan. Diyos. Wala. May pinakwit pa nga eh sa pagsasayaw dahil sa GF. Meron. Pero tangina, ako hindi, ginamit kong diskarte yun eh. Actually, pagka wala akong pang date noon dati, doon ko pinapapunta sa practice namin eh. Tambay ka dyan. Oo, di ba? Baseball ka dyan, di ba? Ganda pa ng imahe mo, no? Ganda ng imahe kasi leader. Gago ka. Performative ah. Pero totoo, nagamit ko siya sa advantage ko. Wala akong ginastos pamasahin. Tapos mamaya, bilib na siya, chat na siya. Ang galing nyo, Ani, ang galing mo. Ganyan. Mga ganong klaseng diskarte. Pero totoo yun, maraming ganon na pinapagalitan. Biruin mo, yung tao na, yung lalaki, gusto lang naman mag-perform, gawin yung passion niya. Isinama ka na nga, na dapat nga, hindi na. Di ba? Pero, ibig na ma-appreciate mo yung putang ina, babastusin mo pa sa harapan ng tao. No? Di ba parang tayo, yung instant na remedy, pag halimbawa yung babae nagtataray, nagmamaldita, halimbawa girlfriend mo, para gusto mo matapos na lang. Hindi ka naman emosyonal, bilang lalaki, hindi ka emosyonal. Alam mo, nagtataray siya. Gusto mo nang matapos at matapalan tong pagkataray niya, mag-aano ka na lang. Agree Ano ka ba? na. Ano bang gusto mo? Ano bang problema mo? Oo, no? Kaganunin mo na lang, di ba? Para mapatigil mo lang. Pero mali pala yun. Oo, pag nasanay na ng ganun. Magiging kupal. Kasi may mga nakikita ko na content creators, no? Ano pangalan yan? Pwede, sige, sabihin ko Joke lang, Kaki. Kala mo, ha? Hindi, parang kilala na kasi sila ng mga tao na yung mga contents nila more on family na magulo sila eh. Marami naman sila. Marami sila. Oh. And isa na lang dito, yung isa sa pinakamalaki, yung parang family na nila ng ganun, parang lagi na lang nag-aaway, every week nag-aaway. Oo, you know. Pansin mo. Tapos laging nakukuha niyang partner, sinusupot niya. Diba? Pero yun ang gumagana sa kanila. Pero pag napapanood ko sila, dumadaan sa reels ko na hindi ko maiwasan maawa sa lalaki. Parang pinaluluhod. Di ba may ganun? Pinaluluhod niya. Oh, pinaluluhod, tinatawag na tanga. Ano ba? Basta pagka napapansin ko, pagka nagkakamali yung lalaki niya,
grabe niya bungangaan, pre, sa harapan ng camera. Eh, sabi ko naman, is, napapatanong ako, ganito ba talaga dapat? Ito ba yung na-build nilang persona sa internet? Eh, parang hindi naman din. Kasi, yung iba naman na friend couple nila, hindi naman ganun. Pero mga sikat naman. Tapos nakikita ko na rin, parang iilan sa napapadalas ko na nakikita yung sa TikTok, pare, kumukuha ng mga compilation. Puro ganun yung ginagawa niya sa lalaki niya, pre. Eh ako naman, naawa ko doon sa lalaki kasi mabait eh. Mabait yung lalaki. Kumbaga parang hindi siya pumapalag. Parang kung anong bastusin sa kanya, pagdi-disrespect sa kanya, sa harapan ng camera. Okay na lang. O lang siya. Okay na lang. Hindi, ganyan talaga siya. Ay, hindi. Inaako niya. So doon napapasok yung dapat sinasampal pa ganito pa kabilang kamay yung ganong klaseng baba. Diba? Pagsalita mo, pendejadas! Kasi sa iba, may nakita na rin akong sa ibang tao niyan na halimbawa parang ang setup ay business meeting. Yung lalaki niya, kasama niya yung lalaki niya, yung babae. Alam mo yung mga simpleng mali lang na, kunwari, magtanong ulit yung lalaki, ano nga ulit yung sinabi kanina? Ayan ka na naman, makakalimutin ka na naman. Diba, ano? Gago. Oo, yung parang irita siya sa lahat na lang. Hindi naman kailangan, alam mo, number one reason kung bakit napaka-unnecessary nun. Kahit tama ka na makakalimutin talaga siya. Business yung tinatrabaho nyo. Diba? Ang gusto nyo lang mangyari, i-abante to. I-execute lang natin to. So, kung sinabi ng lalaki, ano nga ito, nakalimutan ko, mas mabilis kung sinagot mo na lang na. Di ba? Pero alam mo, napansin ko kasi. May blaming muna. May blaming muna. Pero ito nga napansin ko eh. Yung mga ganyan na nagtatanong, ito nakalimutan ko, rekta siya sa, ano, makalimutan ka naman. Hindi mo rin kasi alam yung sagot eh. Kung sabihin mo na lang, Gago ka. dahil sa hindi niya alam, nape-pressure siya na may ibang tao, natitrigger yung tataranta, tapos translation ay magtaray. Wherein kung muscle memory niya nga ay maging humble at mahinhin, ay sorry, hindi ko rin alam. Tara, tignan na lang natin. Tanong mo na lang. Ganun lang eh. Gago, ang daling resolve nun kung swabe lang, diba? Diba? Ganun lang. Tsaka, mapupus ako, karamihan ng mga lalaki, kasama mo yung partner mo ba sa business, may nakalimutan ka, hindi nagkagano ng lalaki. Na ikaw, nakalimutan ka na naman. Kumbaga, vice versa lang natin yung sinasabi ko. Hindi gagano ng lalaki. Boy, kung ikaw yung ka-business meeting, nakikita mong ganun yung magiging business partner mo, nakakatakot na maglapag ng pera nun. Ako, sa totoo lang. Oo. No wonder, malaki ang chance ng lugi niya ng mga tao na yan. Real talk, malaki chance lugi nila sa negosyo niyan. Malas nga daw sa negosyo nag-aaway. Pwedeng yan na rin yun. Diba? Nagre-reflect na yun. Pag sinusupot ka ng babae mo, tapos nasa business world ka, kagudurog ka dyan. Tsaka hindi lang basta sa yung energy na malas. Decision making. Magiging magulo kasi ikaw kausap ko pero kontrolado ka pala ng wife mo. Totoo. Diba? Parang nakikita ko kunyari may gano'n ako ka-business meeting. O pre, ganito. Okay, ganito hatian natin. Ganito ang yung production or whatsoever. Tapos mamaya makikita ko na nagbabago yung decision niya kasi dahil ayaw nung asawa. Ito pinagmitingan natin, pre. Ikaw may hawak ng business na yan. Di bakit parang, ano ba? Yung decision mo ba, ikaw ba talaga to o asawa mo? Kaming dalawa na lang ng asawa mo mag-usap. Oo. Hindi na ikaw. O, ano bang purpose mo dyan? Hindi kasi si Mrs. Puki ng ina mo, wag na. Di ba? Ang gulo mo, magulo pa. Isa pang halimbawa yan na naririnig ko sa ibang tao na pag nakikita ko nangyayari sa harapan ko, gusto ko na lang mag-walk out. Yung kilala mo naman na yung babae, galing siya sa hirap. Galing siya sa hirap ngayon, pinatulan siya ng lalaki na May bitaw. maganda na buhay niya ngayon. Pero sinusupot yung lalaki, parang sa akin, ano ba bang gusto mo? Ang ganda na ng buhay mo eh. No. Mali din ng lalaki to. Doon tayo magkakasundo lahat tatlo. Oo. Kasi pina-feel lang, yung mga nasusupot na lalaki ngayon, pina-feel nyo kasi sa babae nyo na sila talaga yung importante. Goddess, no? Goddess. Ngayon, kapag naramdaman ng babae na sobrang importante siya talaga sa relationship at hindi siya nang-humble,
ikaw naman ang hindi magiging importante ngayon. Oo. Pero, kung bakit nga maling-mali ng mga lalaki to, kapag ginaganyan nyo yung mga babae nyo, pinepedestal ninyo ng sagad, ha? Magmumukha kayong basura dyan sa paningin nila. At hindi rin gusto ng mga babae yun. Kaya nagiging irritable yung mga babae. Kasi, by nature, ayoko nga sa ganitong posisyon eh. Ayoko nga maging pedestal eh. Ayoko nga malagay sa pinaka-importante yung posisyon eh. Kaya ang lumalabas nun, ikaw nga dapat kasi yung importante bilang lalaki. Ikaw dapat yung importante. Kaya sa mata ng babae mo, buisit na buisit siya sa mukha mo. Kasi ayaw niya ayaw niya malagay sa pedestal. Ikaw dapat nasa pedestal. Ngunit binabaliktad nyo, nilalagay nyo sila sa pedestal. Ang ending mo, mura-murahin ka talaga. Nagiging moody talaga sila eh. No? Pagka babae mo talaga nagiging moody, naniniwala ko kasalanan talaga ng lalaki. Kasi Diba? ayaw man ito marinig ng mainstream. No? Pag sinabi mo to sa mainstream, mag-content ka nito, mababash ka. Pero ang totoo, ang babae talaga at lalaki, ang dynamics yan is lalaki, kailangan din disiplina mo talaga yung babae. Dapat. Uy. Dapat nga napagsasalitaan sila ng masakit eh. Paano Masakit disiplina? na katotohanan. Gagawin mo? Hindi, joke lang yan. Baka mamaya dumating yung panong, gago, wala na maniwala sa atin. Oo. Ano ba, tinulak lang natin. Tinaktan niya ba ako? Gago, tapos sino tayo paniniwala, ikiklip yan. May mga ganun ang kamay. Oo. Hindi naman sa ganun. Joke lang yun, hindi kami nananakit. Never. Disiplinang i-call out mo kasi. I-call out mo. Talagang ako bigbigay tayo ng rule dito. Bare minimum yan sa relationship ninyo na ikaw lalaki ka, disiplinahin mo yung babae mo. Kasi nga pag hindi, nagmamatik nga nagti-take over sila talaga Tapos, again, sabi na napag-usapan na natin to dati, yung take over na yon by nature talaga magti-take over. Pero hindi talaga nila gusto. Hindi nila Hindi gusto. talaga gusto yun. Pero, dahil nga nag-take over na sila, ayaw nga nila noon, magiging moody na sila. So, hindi nga siya ideal sa isang relationship. So, dapat ikaw lalaki ka, by default, okay? Maging klaro tayo, by default, disiplinahin niyo yung babae niyo. Kasi pag hindi, magiging hell yung buhay mo talaga Tetestingin niya, tama ka doon, magiging hell. Tetestingin lagi ng babae na gusto niyang umangat. Parang ganito ko nakikita yan Ito yung babae. Ito yung boundaries mo. Tetestingin niya lagi yan. Tuk. Kailangan di ako makalagpas dyan. Once na mabutas ng babae ang boundaries mo at nakalagpas siya dyan, patay ka. Patay ka. Patay ka. Hindi niya rin gusto yung posisyon na yon, pero yari ka sa konsumisyon, sabi ko sa'yo, tatadta rin ka niya. So, para sa akin, ito yung boundaries mo. Every time na pine-penetrate niya yung boundaries mo, lagi mong re-real talkin sa mukha yung babae mo na hindi tama yung ginagawa mo. Ha? Hindi ko gusto yung ginagawa mo. Kapag tinagpatuloy mo yung kabulshitan mo, hihiwalayan kita. No more dick. No more dick. No more dick. No more dick. Alam ko yun. No more dick. Lagi mong gaganunin sa mukha. Now, ito naman yung pinagsasabi. Baka malito na naman kayo kasi nga napag-usapan natin kasama natin si Bugoy last time, di ba? And nag-agree tayo sa kanya na may mga times na i-ignore mo yung babae. Now, kung di kayo naikinig ng mabuti, sabi natin doon, kaya nga tinanong ko si Bugoy noon ano yung sa tingin mo na pang-alisan at yung pwedeng i-tolerate? Di ba tinanong ko siya doon? At nag-agree tayo, sabi niya, Question? disrespect. Di ba? So, nahiwalay natin yung pang-alisan at yung pang Episode lang. So pag yung pinagsasabi natin na kailangan mong idisiplina, disrespect ang ibig natin sabihin. Kunyari, katulad nasa on camera pre, 'di ba? Ginaganong ka. Ikaw yung bread and butter nung kitaan ninyo tapos ginaganong ka. Ganyan, useless talaga siya. Ganon. Oo, useless ka talaga. Putang ina mo. On camera, sinabihan mo ko ng ganon. Pre, ako kasi, concern ako. Naawa ako doon sa tao, sa lalaki. Kasi sabi ko, putang ina, ikaw nga yung bread and butter. Kumbaga, ikaw ang gold. Bakit ginaganon ka? Tsaka, alam mo, ang mainstream na nga nung, kung may sabihin ka pa, hold mo lang ang mainstream na nga nung sinabi nila na pagmukain mong gwapo yung lalaki mo. So, kung sasabihan mo ng ganun, na ito, wala talaga siyang silbi. Anong kinagwapo nun? Parehas kayong walang kwenta sa mata ng madla. Oo. Akala ng mga punyetang babaeng to na maangas, na masculine na nandudurog ng partner nilang lalaki na mamahiya sa video. Ha? Shoutout sa inyo sa lahat ng mga vlogger dyan. Sikat, wala akong pakialam. Sikat o hindi sikat, wala akong pakialam. Basta dinadaw ninyo yung lalaki ninyo, akala mo ang ganda mo sa paningin ng tao ng madla. Tanga. Mukha kang squatter. Mukha kang uneducated na babae na squammy
na may masamang ugali, na nabiyayaan ng pera, kaya na-amplify yung kadiabolikalan ng ugali mo, hindi mo kinaganda yan. Ang nangyayari dyan, pinapahiya mo yung lalaki mo, nagmumukha ka pang squatter. Ang ending niyan, parehas kayong nasusupot sa mata ng tao. Totoo. Tanga. So tama yung sinabi nila. Dapat yung lalaki ninyo, pag mumukay mong gwapo yan, pag mumukay mo leader of the family yan sa labas, bahala na kayo sa loob ng bahay. Yun. Dapat may mga pagtatalunan pa rin naman lagi relationship eh. Pero sa loob ng bahay yan, matalo kayo sa game ninyo, matalo kayo sa sports, matalo kayo sa kung saan-saan man yan, ma-blame mo siya kasi pangit yung sinabi niya sa business meeting. Shut the fuck up, no? Ikaw babae ka, shut the fuck up. Sa bahay mo sasabihin yan sa kanya. Totoo. Hindi sa harap ng tao. Totoo yun. Okay? Kasi nagiging obvious na siya pre, pati ibang tao na, dahil syempre, camera vlogger sila Ngayon, sabi ko naman, na ano ko lang din habang nagdadrive ako, kung minsan mo lang tong ginagawa, hindi makaka-build ng compilation yung mga tao Di ba? Hindi ko lang may compilation. Meron na Kinompile na pre sa TikTok. God. Oo, ang dami na ng views. Sabi ko nga, kung minsan mo lang ito ginagawa, kunyari, out of spike lang talaga, sobrang bad trip ka lang at that moment, okay. Once in a while. Diba? Emotion tao lang tayo. Diba? Kahit na boy, senyaris pa rin ng pagiging low IQ yun. Oo. Pero yun nga kung minsan mo lang magagawa yun, walang mali. Hindi makikitaan ng mali kasi nga, again, emotions. Okay. Pero sa sobrang palagi mo nang ginagawa to the point na nakagawa na ng compilation yung mga tao, Gago, ugali mo na yan. habit na Oo, ugali mo na yan. Kaya nga Diablo ka talaga. Oo. Personality mo talaga. Diba? Oo. Ako ayokong hindi namin to ginawa ng video kasi gusto namin makasira ng pamilya. Actually, hindi. Ito out of concern tong video na to kasi nga, kawawa naman. Kasi pag yung relationship ninyo, hindi nag-work, o relationship ang content ninyo, o hindi, saan kayo kukuha yan ang bread and butter ninyo, yung relationship. Patay. Ninyo, Tapos nakikita ng mga tao na, bakit ganyan sila? Bakit ganito inaano yung asawa? Hindi pala okay na relationship to Hindi pala family content to. Ayoko na manood. Di ba? Tama. So kung yung ang content nyo is about family, show how family works in a harmony way, di ba? Ganun naman Tama. Hindi yung ganyan ba ang family, yung husband laging binubuli nung asawa. Putay na kawawa Mali. naman. Di ba? Mas gugustuhin ko pa siguro yung patakaran ni Zoren. Oo. Kay Zoren. Kasi sabi ni Zoren, pare, yan si Carmina, pag tumabayan, hiwalayan ko yan. Binasya doon, pre. Hindi. Kakampi ako kay Zoren. Oo, ako rin O Zoren, kung may gusto kang paliwanag, baba ka dito sa amin, no? Welcome ka dito. Agree ako sa'yo, pare. Paring muna. Para siya, di matanda na si Zoren. Hindi, joke lang. Saka, agree ako sa kanya. Kasi, trabaho mo bilang tao rin na pangalagaan yung health mo para sa anak natin. Hindi naman umangal si Carmina doon. Hindi siya nagreklamo. Hindi rin naman talaga ako tataba kasi, di ba? Parang, Ngayon, sexy pa rin si Carmina yes. Oo. Sino ba nag-benefit nun? Si Carmina rin. Etong mga tao, i-demonize nila, hindi. Dapat hindi dapat tumaba ka, tanga. Tanga. Bobo. Tapos wala namang, yung mga nag-bash kay Zoren, napansin ko rin, pre. Taba yun. Mataba, wala namang relationship. That's why. Yun mo, binabash ninyo yung successful na relationship. Ikaw nga, wala. Di ka nga lapitin. Maski nga anino ng lalaki, hindi lumalapit sa'yo. Ang dami mong komento sa relationship. Do you agree, guys, na totoo talaga yung kasabihang ina-amplify ng pera yung ugali mo? Oo, totoo. Kasi pag may pera ka, parang wala nang pipigil Di ba? Para sa utak mo, malaya na ako, gagawin ko na talaga kung ano yung gusto ko. Di ba? Wala na nakakapigil sa'yo Kaya pala, naging elitista na si Josh na nagkanabara, no? Gago to. Tangina. Bakit anong nasabi si Raul? Joke lang, gago. Tagal ko nang may nabaro Pero hindi, totoo naman diba? na talagang may elevate. Kaya kung chill ka lang na tao, pag nagkapera ka, puta, mas chill ka, pre. Chill ka pa rin. Mas chill ka talaga, mas wala ka ng pakailam sa mga bagay-bagay, Actually, pre. Oo. baka naggagala na lang tayo lagi nun, no? Mm. Baka nang ibang bansa na tayo araw-araw, no? Kaya nga itong pinag-uusapan natin na mga content creator na binabastos yung asawa, lalong nag-amplify pa rin nung, di ba, nung yumaman. Putang ina.
kitang-kita na, hindi na tinatago na ng babastos na. So, kawawa yung mga asawa ninyo. Dapat nga tol, mas chill sila eh. Kung tayo ganun mindset natin, tangina, mas mayaman sila sa atin ng times 20, times 30. So, dapat nga supposedly, mas chill sila sa atin ng sagad. Parang sila pa yung mas hot sa atin eh. Oo. Di ba? Tayo, Initin pa ulo nila, no? Oo, tayo, lapag mo kami sa daraitan, may Reed Harris. Tangina, hindi na kami papalag sa bad trip na yun eh. Wala na kami pa dyan. Tignan mo yun. Yung pare pag sila lumapag doon, tangina kasi sabi ko sa'yo eh. Ba't kasi dito mo ako dinala eh? Gaganunin nyo yung mga lalaki nila, pre. Grabe, no? Kawawa yung mga... Pero mo, nag-drive na yung lalaki papunta doon, no? Biglang gaganunin mo. Oo. Putsang ina. Sabi ko na sa'yo, useless ka eh. Tangina yan oh. Yung may tita ako na 70s na eh. Tita, so babae siya. Sabi niya talaga, alam mo yung magagalitin, na nakakapagpabilis ng buhay yan. Oo. Mabilis ka raw madideds kasi, kumbaga, natataksan yung puso mo eh sa tuwing bumubugso yung emosyon mo. So kung consistently sa buhay mo ganun ka, na ka nun, yung nakukonsume ka yung araw ng buhay mo. Kaya bilib na bilib ako sa tita ko na sobrang kalmado nun. Kahit anong gulo na nangyayari, ayos lang kayo. Chill lang kayo. Nag-pray na lang tayo. Kaya siguro, yung ibang mga komedyante, umahaba yung buhay. Oo, di ba? Kaya nga eh. Kaya siguro nila nasasabi, laughter is the best medicine, no? Mm, Kasi nga naman, kung makulit ka lang, di ba? Hindi nahihirapan yung puso. o di ka na-stress masyado, makulit ka lang eh. Kaya siguro, si Enrile, tumagal ng ganun. 100 yun, di ba? Tindi naman sobrang nun. chill lang yun. Tindi naman nun, naabutan nga daw niya sila Luna eh. Si? Sabi sa memes. Luna? Oh. Si Luna? General Luna, di ba? General Luna. Sabi sa memes, naabutan daw eh. Pati mga dinosaur nga, di ba? Pet ko yan, alaga ko yan dati, sabi sa dinosaur. Grabe no, buong buhay ko matanda si Enrile, pre. Buong buhay ko, ganun na siya. Oo, simula nung nilabas ka, simula nung nagkamalay ka, matanda na siya, So, nakita mo. 670 na siya nung nagkamalay ako, tapos pagkaedad ko, matanda pa rin siya. Totoo. Parang Morgan Freeman. Kasi tingnan mo, yung simula namang nagkamalay ako, napansin ko si Enrile. Hindi naman siya katulad ng ibang official ngayon, di ba, na puro away lang, puro gulo. Parang nakaupo lang siya lagi. Low-key, no? Low-key lang talaga siya. Mag-o-opinion lang siya kapag, Tiyanong siya. pag hinatsit siya, kung sa one-on-one na interview, doon lang siya bibitaw. Pero yun eh, kapag bardagulan sa Senado. Pero may nabalitaan pala ako. Parang isa rin siya na isa sa mga nagkudeta pre. Pero yun na yun. Yung people power dati. nagkudeta siya. Ayun, so going back. Ako kasi, although nababadrip tayo sa ugali ng babae na nang mamata ng lalaki nila, babalik pa rin kasi ako sa pinaka-root cause. Lalaki pa rin talaga. Kasuputan din ng lalaki. Totoo naman. Hinahayaan nyo kasi nabigyan ng power. Kaya nga puta dito babagsak yung sinasabi ko na wag nyo nga ipag-grow mga babae nyo eh. Kasi ang sama ng ugali. Pwede silang mag-grow sa dati nila, pero hindi grow ng lagpas sa'yo. At hindi mo bibigyan ng power ng mas mataas sa'yo. Nakita nyo na yung ebidensya pag pinantay nyo sila sa atin. Nakita nyo na. Ang sama nila mag-handle ng power. Siguro, naisip ko ngayon is specific na example. Kasi, marami ring halimbawa na ganito. Hindi ko lang alam kung gaano kadami, pero marami. Yung lalaki, galing sa mayaman na pamilya. Tapos Paldo, oo. Yung babae naman, galing sa middle class low. Mas mababa sa kanya. Sa baba sa kanya. Ganyan lagi nangyayari. So, dahil middle class low yun, so nakakapag-aral yun. Kahit sa magandang school, UP, ganun, magagandang school na yan, kung saan man. Pero UP kadalasan eh. Public eh. Oo, ma-afford basta nag-iisip ka eh. So, sa utak ng lalaki, yung lumang utak ng lalaki, gusto ko ng matalinong babae, ganun. Papatulan niya. Ngayon, ang hindi kasi alam ng lalaki, medyo mahirap yung babae.
ibang uri yung mga nakikita niya dun sa mundo niya. Kumpara sa mundo nito na ng lalaki na komportable. So, nung nagkita silang dalawa, nakakita talaga ng edge yung babae sa kanya kasi buhay, lifestyle. Nasa lifestyle na komportable yung lalaki. So, although ginusto siya nung babae dahil nakita niya, uy, okay ito mayaman, ganito. Pero ang hindi niya alam, pag magkasama na sila sa bahay, masusuputan siya dun. Kasi dahil nga laking hirap, mas maalam gumalaw sa bahay. Oo. Oh. Kaya alam mo, magandang perspective yan. Sige, digdib nga natin. Alam mo, ang mahirap sa lalaki, Mm. hindi niya talaga alam yun. Mm. Sa Depende oo, depende. Pero, sa skill set. nasabi ko sa majority, hindi talaga nila alam yun. Sige lang. Tama yun Totoo yun, pre. Na may mga ganyan talaga na bagay. Kaya nga sabi natin sa mga viewers nating lalaki na kailangan all around ka talaga eh. Di ba? Marunong ka magkumpuni, sa sports or what. Kasi nga, iniiwasan natin mga ganyan, yung babae talaga mag-take over. Kasi nga sabi ko sa inyo, kinuwento ko sa inyo, di ba? Merong isang napanood din ako, vlogger siya. Kilalang mayaman yung lalaki. Right? Mayaman yung lalaki. Hindi ko nasasabihin, basta mayaman. Ano mo? May girlfriend siya na sabihin natin na mas mababa yung level sa kanya. O, kumbaga, empleyado. But, upper middle class pa rin, but empleyado. Si tropa, elite class. So ito na, nag-date sila pre, nag-sports. Ang date nila is softball. Okay. Oh. Tangina pre, yung lalaki boy, sobrang supot tumira ng bola pre. Hindi matamaan, ilang beses na. Paano nga softball, pre? Parang ano siya, Sa baba yung hagis. parang baseball. Baseball pero sa babang. Okay, gets. Tapos hindi masyado malakas. Oo. So, una, machine ang gamit. Puk. Hindi niya matamaan 10 beses na. Maririnig mo yung girlfriend niya on the background na, hey, pero English pataglish. He did, come on, I'm getting angry na. I'm getting frustrated na sa'yo. Gumagano na. Sabi ko naman, ano ba itong babae na to? Para naman tong, kaya mo lang yung lalaki. Kala ko naman, yung babae is walang alam. Putang ina, yung pala yung babae. Kaya pala siya maingay. Kaya pala siya kung ano-anong ginagawa niya. Kasi yung sports na yun, sports niya pala nung bata siya. Varsity yung babae, pre. Kaya nung siya na yung tumitira, putang ina, ang ganda ng form ng babae. So dito ngayon papasok yung pinag-uusapan natin na yung again, specific example nung sinabi mo, na may mga bagay talaga na pag hindi mo alam bilang laki tas yung babae may alam, ipapamukha niya talaga sa'yo eh. Ganun sila kayabang. Ganun talaga silang ayabang, pre. Pero pag tayo ang may alam, basketball, let's say, papanisin ko tong babae ko, wala lang. Wala lang. Tatawanan mo lang. Mm. Mayabang talaga babae. Hindi, it means, tama na naman, na mayabang nga sila pag may power. Pag may certain power. Oo. Sige. Certain power. But, nakikita ko kasi pare, pag yung isang bagay na yun, dapat ikaw ang nag-dominate, pero na-dominate ka niya. Doon talaga sila yung mayabang specifically. For example, sports. Alam ng babae yan by nature na dapat automatically tayo mag-dominate dyan. Kahit papaano, may form ka, maganda ka sana tignan. Kahit di mo matamaan, at least maganda ka tignan. Pasok na sa kanila. Ang problema kasi doon, presyo na panood ko, as in form, wala. Parang hindi siya nag-sports buong buhay niya nung bata siya. Kaya, nakita ng babae yun, nakitang weakness, may butas ka na ngayon sa akin. So, for example, kung ang babae naman kasi, nakita niyang mas lamang siya sa pagluluto, for example, para sa akin, hindi siya magti-take over doon, pre. Okay. Natural yun eh. Kumbaga, di ka naman talaga nagluto bilang lalaki. Pero kunyari, pag sa pagmumotor naman, nakita niya mas magaling siya dun sa lalaki, mas malupit siya mag-banking. For sure ako, yayabang din talaga siya eh. Kasi alam niya, matik, pang lalaking sports, so mas magaling ako sa'yo. So, anong solusyon nyo dapat sa mga ganitong senaryo? Ako, sige, ikaw muna pre. Meron ka. Yung dahil mayaman ka, ganon. Oo. Total, mayaman ka naman, may pera ka naman, danasin mo yun. Subukan mong subukan mong pasukin yung mundo na yon, yung mundo na bakbakan, parang potikan, gano'n. Ako, naiisip ko kanina, tinan mo, kaya rin
kaya rin nakaya ni Koy yung setup niya. Kasi sinasabi niya, Sorrento siya eh. So, nakatikim siya ng hirap. Tapos ngayon, hindi ko lang alam kung gaano na siya kayaman, pero malinaw naman na nasa magandang kalagayan siya ngayon. Napagana niya yung ganun. Nakapag-attract pa siya ng Oo nga, no? 4 na babae. Alam ko mag-agree yan si Koy dito sa sinasabi ko na wag mo nga hayaan talaga mag-grow babae mo eh. Yun na lang talaga yung the best dyan. Parang dito ka lang. Kusina ka, as is. Bahay ka. I-deliver mo yung mga damit ko sa business, deliver mo. Oo. Pero hindi kita tuturuan kung paano mag-function kagaya ko. Alam mo, sa totoo lang, nakikita ko naman, kaya wala talaga nakikitang masama dun sa wag mong pag-growin yung babae mo. Kasi naturally, mangyayari na lang yun. Kapag ikaw yung lalaki na hindi ka talaga humihinto, para kang makina kung humasel. Nangyayari na lang siya naturally. Naturally, yeah. So, ikaw ang nagli-lead, ikaw ang pangharap lagi sa gera, kumbaga sa konsepto ng bahay nyo, ng pamilya nyo, ikaw ang pangharap lagi. Tapos lahat sila puro support. Hindi talaga sila mag-grow sa ganong Kasi in a way, maging komportable na sila, complacent na sila na ikaw na ang bahala eh. Isa yan, and wag mo rin bibigyan ng malaki responsibility yung babae na matututo siya. Mismo. Ito, sobrang demonic na itong mga payo ko na to, pero nagme-make sense talaga based sa mga nakikita natin at experience ko. Wag mo siyang bibigyan ng role sa business nyo na malaki. Kung taga-balot lang siya. Kung taga-deliver lang siya. Pero never mo iti-teach sa kanya kung paano nagpa-function yun kagaya ng pagpa-function mo sa sarili mo. Pag natutunan niya yun, nakita niya lahat ng secret mo, wala ka ng mystery, hindi ka na misteryoso, patay ka na. Alam mo, marami rin akong friends na babae sa Facebook. Ito yung mga classmate ko, high school, college. Yung iba, friends ng friends. So, pero connected na sa Facebook. Marami-rami rin sila na nagpo-post na pag yung lalaki ang activities yung mga pang hardworking, pawis kasi nagsisibak ng kahoy, yung nag-aaks na ganun, nagpupupokpok, naglalagari. Na-attracted talaga sila sa ganun. Wala pinagkaiba sa magaling magluto ng babae yan. Diba? At feminine na babae. Oo. Basta marunong sa loob ng bahay lahat ng problema. Oo, kaya ako, sasabihin ko na sa inyo, kung mga lalaki, tatay ka, may anak kang lalaki, o lalaki ka na nandun ka sa ganung setup, masyadong magaan yung buhay mo. Kumbaga, lahat na nangyayari sa buhay mo, nasasagot ng pera. Hindi mo nararanasan yung mga pangputikan na klase ng trabaho. Yung attraction sa'yo, bababa yan. Kapag magkakilala na kayo, kapag nasa loob na kayo ng isang bahay, kumbaga parang yun yung pinaka-karma mo. Sa una, ma-attract yung babae, wow, mukhang gagaan buhay ko dito, madami silang pera, ganun. Pero pag magkasama na kayo sa bahay, maiirita siya sa'yo. So, paano mapipigilan? Ito, dito na tayo sa solution state. Paano mapipigilan yung ganong klaseng kasuputan ng mga lalaking yun? Kasi alam mo, punot dulo nga yun, lalaki pa rin eh. Yung mga vloggers na sikat na sinusupot ng mga asawa nila, hinayaan kasi nila. Yung mga families na hindi naman kilala pero nakapangasawa ng mayaman na lalaki tapos sinusupot nila yung lalaki nila, kasalanan ng lalaki nila. So, paano maiiwasan yun? Ako pare, napansin ko, based sa pattern recognition lang pare. Itong mga lalaki na to pare, lagi kasing nasa bahay. Lagi nasa bahay na pag lagi kang nasa bahay na lalaki, at syempre ang bahay, 40 ng babae yan eh. Di ba? Nandyan sila naglilinis. Kumbaga dome nila yung bahay, pre. Ay, naman ba sa lalaki, mainit eh. Mapawisan ako. Ang inon to. Ang ina mo. Ako yun na. Hindi. Hindi, sinabi ko yun. Gago, di real talk sa mukha, gago. Hindi, kasi ganito yan. Sinabi niya rin naman, hindi ikaw tinutulog. Sinabi mo rin naman yun sa pick-up eh. Ikaw yung Huwag ka na magpaliwanag. Ayoko mag-training, mapawisan ako. Diba? Ay, mainit eh. Yun nga, hindi nga yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko. Nag-away na sila, guys. Ito kasi pati na niyo. Nangbubuyo. Nagsisira ng friendship Hindi, ang sinasabi ko, yung sinabi mo, pinag-usapan ng dati na ayaw mag-training kasi pawis. Sa'yo kung anak ko nga yun eh. No. Tuloy mo na yan. Teka lang. Kasi nga yung pare, yung bahay, dome ng babae yun. 'Di ba? Hindi pwedeng lagi ka nasa bahay. 'Di ba? Yung kitchen kanya yan. Paglilinis ng CR kanya yan. Hindi pwedeng nandun ka.
Tapos wala ka naman ding gagawin. Di ba? Hindi ka naman din gumagalaw dun sa bahay. So, syempre, isipin ng babae, mas malakas ako dito. Paano pag work from home ka? Pag work from home ka? VA, gano'n. Pag work from home ka na lalaki, make sure na meron kang gagawin after. Hindi ako agree na lagi ka nasa bahay. Which is, gano'n naman ang lifestyle natin. Ngayon lang kasi, puta kayo na kasi nito. Sabi, kwento ko lang. Kwento lang. Nabalik na naman, guys. Kasi Napaka-sure na. ayoko mag-training kasi mainit, summer. Pero hindi yan ang iniisip ko. Ang iniisip ko, yung nasa vlog natin yun. Gets ko din pero naman siya. Nagkusa. Tinotoo ko Pero hindi siya, hindi ikaw. Pero, Next week, babawi ka na sa training niyan. hindi pa rin. Mainit eh. Secured ako sa pagkalalaki ko. Hindi ko kailangan. Tangin na, naka-anime nga ako. Kaya ko makipagsuntukan kay lahat eh. Putangin na. Pero hindi. Yun nga eh. Kumbaga, huwag ka lang lagi nasa bahay, pre. Yun ang napansin ko eh. Sa mga napansin kong pattern sa mga vloggers. Pero na to, pati eh. yung mga vloggers nila, lumalabas naman to. Nag-e-sports nga yung iba eh. Kasama nila yung babae. Tsaka baka for the content eh. Oh, for the content, hindi naman talaga nila, pre? Hindi naman talaga nila habit. At saka, magsusports, pero hindi naman masculine yung sports. Wala din. Kaya rin gawin nung, kunyari, ito pa. Ano ba yung mga hindi masculine na sports? Huwag natin anuin yan. Yung sports yung sports ng babae, sports niya rin. Tapos, mas magaling yung babae doon, papunta na naman tayo doon sa gumagano na naman yung babae sa kanya. Di ba? Hindi ko gets tol paano tayo natatalo ng babae sa isang sports eh. Ako nagigets ko sa experience lang eh. Pero bigyan mo ko ng 1 month, 2 months, tangina dudurugin kita dyan eh. Alam mo ako sa circle, maganda yung sinabi mo. Diba? Kaya mo siyang abutan talaga eh. Pero ako so far, sa circle ko lang naman pero yung mga taong di ko kilala, wala, babaeng tumalo sa akin sa kahit anong sport, wala. Kasi pag natunugan ko pa lang, kung sa circle ko, natunugan ko ginagawa niya yon. Tapos naramdaman ko na, hindi, dapat ako gumagawa nun Mag-secret training na ako. Oo, secret training. Taka sneaky motherfucker ka Oo. rin ha. So pag nagkita kami, wala, lakas mo, ganun. Ganun. Pero sa combats, no question no. Kahit years of training, mahirapan sila na. Oo naman. Ang babae. Tapos ikaw 5 months training, siya parang 5 years training. Mm. Mahirapan pa rin siya no. Same weight. Pero tignan mo to may problema rin dyan sa combat sports pare. Ano rin to, alam ng lahat ng mga nakikipag-sparring yan sa babae. Every time na nagsasparring sila, na nagre-reklamo na yung mga lalaki pare na light sparring lang, pero pagka-sparring nila babae, tinotodo sila. Hindi naman nila syempre hindi naman nila mapalagan kasi nga sila light pa sparring nga lang. Sa uli, sila pa makakantsaw. Oo. Mm. Bakit ko sinasabi yun? Kasi nga, ang babae talaga pare may pagdating sa sports, may pagka-performative sila. Kaya mas mabilis silang kumaling eh. Malagi silang, dahil nasa male-dominated na sports ako, kailangan may patunayan ako. So, kailangan kong gumaling. Ang lalaki naman, pag nagsusports, chill lang tayo sa lahat ng bagay talaga. Hindi naman natin inaano lahat, hindi naman siniseryoso lahat. Gusto ko mag-sports kasi gusto ko magpapainit, workout, fitness. Pero sila laging, pag nandito ako sa boxing, puro lalaki dito, kailangan malakas ako. No-press ako. Oh, yun naman ang maganda sa kanila, pre. Yun naman ang positive sa attitude ng babae na, kaya, pansin mo sa mga, ikaw, nakikita mo to sa Spartan, sa laging mas marami babae. Diba? Kasi, puro sigido sila, may gusto silang patunayan. Yun naman ang kulang sa ating mga lalaki kasi chillan tayo. Kumbaga parang, yun ang reason kung bakit yung mga klase ng mga lalaki na yun ang mga tinitake over ng mga babae. Tama. So, anong kailangan mong gawin? Di sumabay ka sa kanila. Ako gusto ko na nauulit lagi itong ganyan. So, gagawa tayo ng solution, di ba? Na, paano? Nasupot ka na. Ako talaga, nasupot ka na, sinusupot ka na, ang solusyon ulit, mag-hardcore ka sa sports. Susupladuhan mo yung babae mo dahil yung sports na ang laman ng utak mo. Yeah. Wala na, sinusupot ka ni. Wala nang pag-asa. Wala na. Yun. Oh, sige. Sige, kahit sabihin natin madumina ka ng sports niya kasi nationalist siya, let's say. Ikaw, ngayon mo lang naman ginawa yung sports na yan. Obviously, kung billiard yan, hindi ka talaga mananalo. Chess, di ka mananalo. Combat, ewan ko, pwede mo pa rin magulpi yan. Yun, oo. Pero sa mga chess, billiard, mga ganong klaseng sports, durug ka dyan, nationalist na babae yun.
Sabihin na natin ganun, hindi mo siya matatalo sa ganun. Pero naniniwala ako na kung may mindset ka pa rin at alam mo yung nature ng babae, di pa rin ubra eh. Matalo mo ako, itatawa nyo lang dalawa yun. Wow, galing mo naman. Okay. Paglabas nyo dyan sa billiard hall na yan, reset ka agad yan ulit sa'yo kasi kung paano ka magdala ng babae sa labas. Oh, minsan nga may trippings pa ako inawakan ko sa leg eh, pag naglalakad eh. Parang, Sa likod, di ba? natawa-tawa na lang kami, parang, liga dito, liga dito. Gilid nga dito sa kalsada. Ginaganon ko siya eh. Parang sa mga ganong gesture, alam niya na on point eh, na nababalik siya sa feminine side niya. Pag nakikita niya na little by little, dumudomina ka pa rin. At I think natural na yun. Hindi ko, yung iba doon kasi hindi ko na rin inaral eh. Parang natural na lang na parang, sad to say baba ng tingin ko sa kanila eh. Pagkasama ko sila, pero I like them. Gusto ko sila. Masaya ako kasama ang babae. Nag-enjoy ako kasama ang babae. Pero hindi ko sila tinitignan ng kapantay ko. Especially kapag karelasyon ko. Grabe ka naman kay Step. Gago ka. Tangon ito. Nag-name drop. Gago, nag-name drop. Hindi ko naman shota yun. Pre. So, ganun talaga. Kaya ganun, Totoo naman yun. kaya ganun ako umasta sa babae ko. Kasi once na pumasok siya sa buhay ko, alam ko na under kita eh. So, hindi kita titignan ng kapantay ko. So, kahit matalo mo ako sa billiard, pag lumabas tayo sa billiard hall na yan, o ano na yan, babalik kita sa dating posisyon mo. And itong kakalimutan ng mga lalaki, they like that. Oo, gusto nila yun. Oo. Kasi hindi ako minumura gaya ng pagmumura sa ibang They mga like asawa that. nila. Never ako minura ng babae, pare, dahil sa maliit na bagay. Natalo kami sa sports, talo kami sa ganito. Tanginang hina mo naman eh. Useless ka, ganito ganyan. Hindi ako ginaganon. Kasi, hindi ako nagtotolerate na maliit na bagay. Pag tinolerate mo kasi maliit na bagay, hindi mo na mapipigilan pag lumaki yan. Yun, totoo. Kasi nga nagsimula ka na mag-tolerate, tuloy-tuloy na yan. Pag tinolerate mo tong disrespect sa'yo dito, kahit i-level up niya yung disrespect dito sa taas, hindi niya natatanggapin yung boundaries mo pa kasi nakalusot na yan eh. Once na makalusot yan. Oo. So ano, magbabasa na ako? Oo. Wait lang, emphasize ko lang yung sinabi mo na pagsakal ng ganun. Kasi, nag-trending din yan, pre, sa TikTok. Nung may girl na pinost niya yung lalaki niya na ganun daw sila pagka naglalakad sa mall, na nandito yung kamay ng lalaki. Eh, syempre, ano pa nga bang i-react ng mga babaeng hindi naman successful sa relationship? Red flag. Call He's help, controlling. Pero ang dami ring babae na, I don't know, but I like that. Gusto nila. Maraming may gusto. At tas titignan mo yung profile nung ayaw, mga may piercing dito, ano na eh. Kaya nga, Kulay green bo. pre, ako umaabot na ako sa punto ngayon na yung mga babaeng matatapang, sobrang maldita, gustong pumalag sa lalaki. Ako para sa akin ngayon, pre, hallucination na lang sila. Hindi sila tunay. No, hindi sila pang mundo ko. Pag panggulo yan dito sa mundo, gano'n yan. Actually, panggulo sila sa Pilipinas. Ganun na natin. Lahat na natin. Panggulo sila sa bansang to eh. Panggulo. Go, comment section tayo. Let's go! Sabi ni Mark Joseph Regino, ito nagsalba sa akin dati, Joshua daw. Sadyang dadaan ka talaga sa ganyan pero nasa sayo na lang kung susupot-supot ka. Buti nakilala ko itong mga to year 2023. Next sana with Moose PH. So isa daw tawa ako sa meme na yan pag dumadaan sa wall ko, sinishare ko lagi sa GC namin. Ano yung meme na yun? Play natin. Ano? Ay, yung yung ginagawa gano'n. ni 8, yung tarantado ka ito, nakasampa si 8. Tinataas yung paa. Ang angas mo. Angis mo. Gago, tatak sa akin. Pre, hinanap ko yun. Saan nga yun? Hindi ko makita. Tapos nakita kong ginamit mo. Sabi, tangin na nakuha. Isa do. Paano mo nahanap yun? Wala, tinake ko lang sa YouTube. Talaga? Ang angas mo. Kasi kung ano yung line yun yung tinatype ko eh. Kung ano yung line na gusto kong sabihin ko. Yan yung secret pag nag-edit kayo Kung ano yung line na gusto mong sabihin mo, i-type mo lang yun. May Galing nga Hindi yan. lumalabas na katarantaduhan. Sa TikTok mo ginagawa yan, pre. YouTube daw. Sa lahat, sa YouTube, sa TikTok. Pag wala sa YouTube, sa TikTok, tatype ko doon. Yung gusto kong word na sabihin, pambara, pabalik. Para mabilis. Si Mojo Jojo, let's go. Solid EP na naman. Shoutout kay Romeo Miguel Sunga na lagi nakasuporta sa atin. Uy, gag. Alam nyo ba? Yung member natin, pare, 100 plus na. Ang lupit. Tangina. Tuwata sila lalo, boy. Maraming salamat, pare.
Maraming salamat. No, so ano rin yun pare, maraming kaming benefit niyan in the future. So ngayon, advance lang muna kayo sa video but future mag-isip kami ng ibang benefit. Happy 17K followers para Hey! subscribers. Alam mo, sabi nga ni Jao ng Underground Limited Thrift Shop, nakikita niya na raw na palipad na talaga eh. Yun daw nakikita niya. Consistency ba naman? Oo, diba? yung tinasabi niya, daily upload. Sino papalag? No, yeah. Ayun eh. Ano bang comment dyan? Sabi ni Dave Viray 8826 ASP topic niya naman about beginners, boxer, or boxing topic. Kami nga yung beginners. Beginners na kami. Gusto magpaka-expert kami dyan. Kami nga yung Mahirap. beginners eh. Tsaka Pagka meron. nagpaka-expert ka, biglang may mag-stitch na pro. Putay na, inaamong ko yung lang. Pero hindi papalag tayo dun. Pero hindi kung Masasabay-sabay kami, di ba? kung insight B1, no? kung insight as a beginner, nagawa na rin naman natin yun. Eh. Diba? Kaya nga namin kinakwento namin by experience namin kasi yun yung pinaka-the best. Diba? Nasapak kami, nahilo kami. Yun, hindi kami magmamarunong. Sabi ni Kois Takumi, what's up mga 3PM gang worldwide? So isa daw, di nagpakilala. Kalimutan ko pala. Ano ba yan? Dito sa episode na dati. Dito to sa episode na motor. Mga sob, ano masasabi nyo kay Apple David na may jowang 18 years old na basketball player? Trend tayo na yata si Apple David, no? Hindi ko kilala yun, pre. Apple David yung PBA courtside reporter. Parang nakita ko dati yun, si Apple David. Tandaan, parang 30 na yun. Tapos may 18 siya. Player ng Lasal ata. Okay. Tanungin nyo yung 18 kung bakit siya. Malamang sasabihin, gusto ko siya eh. O, hindi walang pilitan. Napaka-sharp nyo. Napaka-sharp ng ganyan, yung matanda. O, hindi. Well, 18 naman na yan. Ayaw mo na yan. Oo. Tsaka Lasal pa pala. Di ba? Tingin nyo sa mga Lasal, matatalino. Hindi, alam niya yung ginagawa niya. Dago nung 18-19 ka, may fantasy ka din. Oo. All boys ba to? Ang alin. Parang may fantasy ng MILF. MILF? 18-19 ka. Nalalaki. Parang may fantasy ba yung ganon? May kukwento ko pero sa susunod na episode natin, pre. Sige. Ito, last na ito babasahin ko kay Raymond the Lionheart. Good example niyan yung kay Mateo at Sarah G. At yung kay Heart Evangelista at Cheese. Parehas hindi boto ng magulang pero sila pa din nagkatuluyan at kinasal. Ano to yung Romeo and Juliet effect yun? Pag the more na kinokontra, the more na hindi kayo mapipigilan, the more na mamamahalin yung sarili isa't isa. So yun, maraming salamat at 104 na tayo sa members natin. ASV family, shoutout sa inyo lahat. Yeah. Sa lahat na nagjo-join sa membership natin, pangkapi-kapi natin yan at panggala namin yan. Oo. Lahat yan ibabalik namin sa inyo ng purong entertainment at knowledge. Okay? Yeah. Maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating video sa Antisupot Podcast. Babalik kami. T-shirt na puti. Yeah, we pop out in your hood, walang pake, payat ako, ngunit yung pulsa malaki, shout out to my boy J.O.P. Et asset at si Ego, karang sumakay ng Lambo, walang preno, kala mo si Lando Norris, pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao, wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen, sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell? Sipag ko na nanadyak ng mga tiko.